Iyon na nga na magandang magpatuloy sa ating pag-usapan. Ako muna ibabati ng magandang hapon o magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun na nga na mga kababayan. Katonyeng, talagang nagalit na rin. Hindi na napigilan ni Katonyeng mga kababayan at nagsalita lang ito. Ito nga'y kaugnay sa pagkasibak nitong si Senador Dante Marcolita bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan. Napakaganda na sana. Ang ganda na sana ng ginawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan. At ang chairman nga ay itong si Senador Dante Marcolita. Mayroon na sana mga pangalan na lumabas mga kababayan sa kauna-unahang pagkakataon. Lumabas na banggit yung pangalan ng dalawang matataas na pinuno ng Kongreso mga kababayan. Itong si Speaker Martin Romualdez at itong si Saldico na tumatanggap di umano ng 25% na kickback mula sa mag-asawang Diskaya mga kababayan. Pero nga, siguro, ito din yung dahilan kung bakit pinalitan bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee itong si Senador Dante Marcolita mga kababayan. Dahil nga ayon din kay Greco Belgica, bakit kasi masyado mong ginalingan Senador Dante Marcolita? Yan tuloy. Tanggal ka kaagad. Ilang buwan pa lang mga kababayan. 2 bisis pa lang. Nag-hearing. Ito nga Senate Blue Ribbon Committee. Ang ganda na sana ng panimula. Pero ayaw nila mga kababayan. Ayaw ng mga satanas na ito na lumabas yung katotohanan. Kaya maraming nagalit. Isa na tayo niyan mga kababayan. At abangan natin ha. Baka may gagawin. Baka may gagawin na naman. Abangan lang natin yung Iglesia ni Cristo. Kasi nga maraming ang nagalit mga kababayan. O ito na, wag na natin itong patagalin. At hindi natin nakita yung video ni Katonyeng kung paano siya talaga nagalit. Kaya hihiram lang muna tayo ng video mula kay General Macanas. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Itong mga pahayag ni Anthony Taberna alias Katonyeng doon sa biglang pagsibak kay Senator Rodante Marcolita bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Bilib din ako, saludo ako dito kay Katonyeng dahil may prinsipyo. Kahit makamarcos ito, kung hindi magandang ginagawa ng Marcos administration, nagsasalita siya. So, ito ngayon, biglang tinanggal ang Senate President. Naupo ang bagong Senate President. Tinanggal din ang Blue Ribbon Committee. Sabi niya, hindi na maganda niyan, ginagawa niyo. Pakinggan natin si Katonyeng. Committee. Nasa kanila naman yun. Pero, hindi ba medyo masama ang optics nun? Yes. Pagkatapos na kumanta ang Diskaya, magsalita si Toby Chanco sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcolita. At kung ano-ano pa yung na-discover natin doon, mga kababayan, bigla mong papalitan yung Marcolita. Parang medyo hindi maganda ang optics, no? Yes. Ako, yun may nasa sa isip ko lang, di po ba? Oo. Yes. Chairman ng Blue Ribbon Committee. Nasa kanila naman yun. Pero, hindi ba medyo masama ang optics nun? Pagkatapos na kumanta ang Diskaya, magsalita si Toby Chanco sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcolita. At kung ano-ano pa yung na-discover natin doon, mga kababayan, bigla mong papalitan yung Marcolita. Parang medyo hindi maganda ang optics nun. Ako, yun may nasa sa isip ko lang, di po ba? Chairman ng Blue Ribbon Committee. So, ano masasabi nyo? Diba, tama si Katonyeng na dito kasi sa laban natin ng korupsyon, dapat kalimutan na natin ang color sa politika, dilawan, pinklawan, pulahan, green, wala na yan. Magkaisa na tayo. Oh. So ito, Katonyeng, Marcos loyalist.
Marcoleta identified sa mga Duterte. O, ngayon tinututulan niya. Kaya lang, tama yung sabi niya na kanya lang yun. Kahit ako, akin lang yun. Wala tayo kasing magaway. Ganyan ang sa politika natin na Realidad. ang hindi ba naiisip nila ang kapakanan ng taong bayan? More on their political interest ang nauna. Ang ganda na yung buwelo. How do I describe it, buwelo? Laro ng softball, baseball. Arangkada. Naka first base ka na second base, malapit ka ng mag home run, tapos biglang pinalitan ang rules of the game, something like that. So nakakalungkot. So ang bagong chairman ngayon, si Senator Ping Lacson. Mabuti na lang at si Senator Lacson ang inilagay kasi ang unang balita kahapon, si Senator Risa Hontiveros. Nako po. Anti-Duterte, number 1 anti-Duterte. Anong mangyayari? Ang sisihin na lang, puros Duterte. Totoo yan. Ito naman, si Senator Lacson, in fairness kung ako ang tatanungin ninyo, very fair, si Senator Lacson. Hindi siya maka-Marcos, hindi siya maka-Duterte, tingin ko sa kanya, makataong bayan. Example na lang, nung nagbisita si Pangulong Marcos Jr. sa US, yung negotiation sa tarifa natin na naka-discount siya ng 1%. Tapos tinawag siya ni President Trump na tough negotiator. Tapos sabi ng Pangulo na significant accomplishment daw yung 1% na naibaba. Sabi ni Senator Lacson, that's the worst. That's the worst insult. Nagsalita siya ng yung hindi niya gusto. That's worst insult. Masama yan. So siya talaga? Yun na mga kababayan, mabuti na lang hindi itong si Senadora Risa Hontiveros yung naging bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Naku po mga kababayan, kung nangyari yon, asahan na natin na may mga tanim witness na naman laban sa mga Duterte mga kababayan. Ganon yung estilo nitong si Senadora Risa Hontiveros. Mabuti na lang nahiya. May kunting kahiyan pa yung bagong Senate President mga kababayan at nilagay itong si Senador Pampilo Lacson. Mabuti na lang. Ganon yung nangyari. At ito naman mga kababayan, ito yung pahayag ni Grigo Belgica. Ito nga'y kaugnay din sa pagkatanggal o pagpalit ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at pinalitan nga itong si Senador Rodante Marcoleta. Kasi nga, masyado mong ginalingan. Ito na, panoorin natin ito. Ika po ng federalismo ng Dugong Dakilang Samahan and former chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission. Sabi ko kahapon, si Senator Marcoleta, parang PACC, masyadong ginalingan, dinamay pati din ng Congress, ayun, una ding inabolish. But anyway, I am here because I love my country and I love the future. I want a better future for my children. Hindi na rin sa galit. Kung tayo magkasama-sama, hindi na yun sa galit. Yun na lang sa pag-ibig sa ating bayan. Wala ko tayong patutunguhan ng ganito. Ang politiko are unrestrained. Ang nag-iimbestiga ang dapat imbestigahan. Yung mga narinig natin kahapon kay Diskaya, alam na naman natin lahat yun. Wala lang magsalita. Natatakot magsalita. Alam na natin na kumukomisyon ang mga congressman, kahit hindi lahat. Alam na natin na kumukomisyon ang DPWH at ang mga implementing agencies. Alam na natin ang mga contractor kumikita. Alam natin lahat yun. Narinig lang natin. We were just waiting to see on TV in the Senate the entire complete triangle of the corruption and syndicated activity in government. Finally, si Diskaya
nagsalita kahapon. She can lie, yes. She can also tell the truth. Pero ang gusto nating malaman, at this point, ano ba talaga ang totoo? Diba? Sino ang maghahanap ng katotohanan? Dahil kahapon nandun si Toby Chanko, congressman, insider, corroborating his evidences and his statements with the statements of Diskaya. Andun din ang DPWH, uma-agree sa lahat ng sinasabi nila na mayroong mga anomalya. Ano pa? All we need to do right now, kaya po, saan tayo pupunta? Now, to give chance to the congressmen and to the officials who were mentioned, I think delicadeza for them to at least take a leave of absence and give a report or give out to the media a 10-year salin. 10 taon salin nila, give it to the media para ma-examine natin and then sign a waiver of their bank accounts para mapatunayan lang natin na hindi talaga sila nagpayaman sa kanilang pwesto. And then legally ask the ombudsman to do an impartial probe on them. And then, sali tayo sa People's Congress. Lahat ng Pilipino, sali tayo, pag-usapan natin, pag nakita na nito, pag nakita na po natin kung ano talaga nangyari, papayag ba tayo na araw-araw na lang tayong sampalin ng mga opisyal na nagnanakaw ng pera ng bayan at kinabukasan ng ating bansa? Sinasampal tayo araw-araw na nananatili sila dyan at nagtatago. Can you imagine what they did today? After the revelation of Diskaya, they now formed their own investigating committee, yung Infracom. Sila ang nasasakdal. Yun mga kababayan, tama din naman talaga. Dapat itong mga congressman ito, sila yung iimbestigahan. Pero yung ginagawa nila, sila yung nag-iimbestiga. Ang nga pala nga ng mga mukha ng mga tao na ito. Hindi na yata tinatabla ng hiya itong mga congressman na ito. Purukit na lang sa mga magagaling, yung talagang matitino. Mayroon din naman sigurong kahit paano, mayroon naman sigurong matino dyan. Hindi naman siguro lahat. Pero, nung nakikita natin itong mga palaging nakapokus sa kamera, mga kababayan, sa ginagawang investigasyon ngayon dyan sa Kongreso, parang ang kakapal ng mga mukha ng mga andyan si Bini Abante, si Redun, na kababayan nitong si Saldico, napilit nitong pinagtatakpan at ayaw ipatawag, mga kababayan. Sino bang maniniwala sa inyo? Yung maniniwala sa inyo, yung mga uto-uto lang din ninyong mga taga-suporta. Dapat sila yung iimbestigahan, ipapadala sila doon sa Senado, mga kababayan. Ang ganda sana ng pagkakataon na yung naging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay itong si Senador Rodante Marcolita. Pero nga, mga kababayan, ayaw nila. Ayaw nila kasi nga talagang masasagasaan sila sa ginagawang investigasyon nitong si Senador Rodante Marcolita. Kaya pinalitan yung Senate President. Nung pagkapalit nga na Senate President, siyempre ganun din yung mangyayari, susunod din yung may mga hawak ng committee. Papalitan talaga yan, mga kababayan. Kaya nga ginawa nila, tinarget nila na palitan yung Senate President para mapalitan itong chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senador Rodante Marcolita. Yun ang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Member G. Verhel de Diyos ng Pulilan, Bulacan. Shoutout sa kanya mga apo, ha. Si Coco, Dion, Yuri at saka si Sagi. Pasensya na, Member G, hindi ko makita yung apo mo na nag-birthday sa ngayon ba o kahapon. Pasensya na, hindi ko na mabasa yung pangalan, Member G. Pasensya na. Shoutout na rin kay Hermie Hilda Torres at kay Rafael Junior Malik Dim. Shoutout na rin kay Mama Mibelen Balikaw, kay Francisco Dioso, shoutout sa iyo. Shoutout na rin kay Coco Bonji. Shoutout kay Jose Anisito Vair. Shoutout tayo kay Ma'am Joyce ng Japan. Edwin Lina, shoutout. Lourdes Lulor.
Shout out kay Tius Sinugba. Shout out na rin kay Dion Liu. At kay Nina Bilas. Yun ang naman, dito lang muna. Rosie Sanchez, shout out na rin sa iyo. At dito na lang muna. Once again, this is Ronnie TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.